Napakadakila niyong Panginoon. Tunay na wala kayong katulad, Panginoon. Salamat sa lahat ng aming natatamo, Panginoon. Biyaya, pagbuo na niyong pinagkaloob sa bawat isang nalagay ito, maging sa walang Panginoon. Salamat sa kalakasan sa araw-araw, Panginoon, na inyong pinagkaloob. Ang pagmamahal, ang kasiyahan, ang katahimikan sa aming mga puso, at pag-asa. Talaga naman po, Lord, hindi kami nabibigod. Lahat ng aming pangangailangan, Lord, inyong ibinibigay. Salamat. Kulang pa po yun, Panginoon, sa lahat na ginawa niyo sa buhay namin. Buhay na kasiyasiya. Nakapiling ka, Panginoon. Salamat sa mga opportunity dumarating sa buhay namin. Salamat kung ilalagay niyo kami sa tama kung ilalagay niyo sa kamalian. Hindi kahit kailan hindi maghahari ang kalaban mo. Kayo ang aming best na sandata. Ang iyong pangalan, Jesus. Ang aming Ama sa kataas-taasan. Lord, salamat. Hindi po ako nagsasawa na magpasalamat sa ginawa niyo sa buhay namin. Salamat din po sa mga ninais na magtayo ng mga business, Lord. Alam namin, bibigay mo sa tama. At ilalay mo sa kamalian. Ang lahat ng nais na sa Diyos. Ang mga opportunity natin sa buhay namin. Lord, salamat. Itong aming mga dalangin, kahit kailangan, Lord, andyan din. Handang makinig, handang magbigay, handang magpahal. Salamat, Lord. Ang lahat itong aming mga dasal, Lord, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Good afternoon, Aces. And happy Father's Day po sa mga tatay dyan. Now, I would like to share this short saying about John 6, verse 35, where it says there that I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Now that you heard the verse, naniniwala ba kayo sa verse na yun? Yes! Amen! I-connect po natin yung verse na yun sa ating communion. It says there that I am the bread of life. That indicates Jesus is our source of spiritual nourishment. This communion serves as a reminder that through faith in the Christ, believers receive spiritual sustenance and find satisfaction for their spiritual hunger and thirst. Jesus emphasized the importance of faith, communion,
Communion is an act of obedience for Christians where they must remember that Jesus sacrificed and expressed their belief in his atoning work on the cross that symbolizes his body and blood. This act of guidance that through Jesus our spiritual hunger and thirst are eternally satisfied. Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which I have given to you. Do this in remembrance of me." Let's be quiet. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you eat and drink. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord God Jesus, for this beautiful day that you have given to us. And thank you, Lord, for guiding us every day. May this communion deepen our faith, unite us in love, and strengthen our commitment to follow you. Thank you for your grace and presence among us. In Jesus' name we pray. Amen. Hey, what a beautiful afternoon, Jesus! God is good. And all the time. Yes, God is really good. Have you conquered high problems at the same time? And yeah, I got 5 problems which was solved within 1 month also. And first, yung problema ko, hindi ko sana naging problema yon dahil nung nagkaroon ng broken ankle yung aking apo na si EJ, na-hospitalize siya for 3 weeks. And I said, sana Lord, makalakad na siya paglabas niya. Pero, hindi nangyari yon. Nakauwi siya with cement in his feet. Tapos, sabi ko, ay tapos na. Makasimento ka na, makakalakad ka na. Tapos sabi ng apo ko, ay maoperahan ako mga. At sinabi niya na kailangan daw, kung hindi daw makaka-avail yung kalahati, magagastos daw kami ng 250,000. Pero, with God's grace, nasolve ang problema. Binigyan kami ng sulat ng hospital, lahat ng requirements. Pumunta ako sa DSWD at 3 o'clock in the morning. Doon ako natulog hanggang 12 o'clock in the afternoon and 2 o'clock in the afternoon. So, natapos ako ng 2 o'clock in the afternoon. Pabalik-balik ako sa DSWD, punta ako sa Maine, punta ako dito sa Torocan. Taxi dito, taxi doon. Sabi ko, buti na lang bigyan ako ng taxi ng anak. Okay, so yun ang naging problema. And then, from there, nabigyan naman ako habang nagsasalita ako, in-interview ako sa DSWD, nakataas yung kamay ko doon sa nag-interview. Sabi niya sa akin, bakit nakataas ang kamay mo? Sabi ko, I'm laying my hands to you in order that you will give me at least 1/2. Wow. Tapos sabi niya, ay ganun ba? Sabi niya, o sige, sabi niya ganun. Just pray, malakas pala pananalig mo sa Diyos. And then after that, sige bukas, after 2 days, ibibigay ko sa inyo pera sa inyo. So she gave me 1/2. Tuwang-tuwa ako.
least na-solve ka o yung problema. Pero pagdating, ay, nagwala ako sa ospital. sabi ng mga apo ko, Mama, kalma. Sabi ko, sinabi nila, kalahati lang, pwede na. Ayun. Tapos sabi ko, in-interview ko lahat yung mga pilay doon. Sabi ko, kung naging doktor na ako, lahat yan gagawin ko. Sabi ko, naawa kasi ako. Mangiyak-iyak na ako sa ospital. Lahat ng nakikita ko, lahat yung mga pilay doon. Sabi ko, wow, sabi ko, Lord, pagalingin mo naman po lahat ng marito, sabi ko. And then from there, nakausap ko yung doktor, sabi ng isang doktor na tumitingin sa kanya, next time na tatawagin namin kayo, he will be operated. So, wala kaming ginastos kahit sito. And that is one problem. The second problem, elaborate ko ba lahat? Yung second problem ko ay building permit. Nagkaroon ako ng second letter of intent na kung magkakaroon pa ng third letter of intent, magpumulta na kami ng 10,000 pesos. Buti na lang nakausap ko si Pastor. Kasalanan, thank you, Pastor. Yan, nakausap ko si Pastor Kasalanan, sinabi niya lahat ang mga requirements for, unfortunately, Pastor, dadalawa pa lang yung na-recover. Pero nung after 1 month, dumating doon si Vice Mayor Olowan, kinausap kami kung bakit daw sa aming purok lang, nagkakaroon ng maraming building permit. Ayan, kinausap kami, and then sinabi niya na, don't worry. You worry so much, sabi nila. Tumatanda na tuloy kayo sa pag-worry. Don't worry about the building permit. Total, kahit na sino, patanda na kayo, hindi mo matatapos yung building permit yan. So, sabi ko, thank you, Lord. At narinig ko si Lord na be still. For I am your God. Sabi niya sa akin. And then, yung third problem ko nung magkaroon ng high blood yung aking anak na si Michael, 200/150. So, tinawagan niya ako, nasa Maxicare siya, gusto ipa-hospitalize ng doktor, but my son refused. Sabi ko, mamonitor ko na lang every now and then. So, every 3 days, bumabalik siya sa Maxicare. Until such time, lahat ng paraan ginawa ko para bumaba yung kanyang blood pressure. And thank you, Lord, at naging 120/90. Yan. Malaki din ang pasasalamat ko doon. And the fourth ay ang aking kapatid na tumawag sa akin ng 2 kuraw, yung kapatid ng kanyang asawa. Eh, hindi ko siya dinalaw, nagalit sa akin. We did have a conflict. Pero pag-aaway namin yun, sabi ko, for the first time in my life, nag-aaway kami dahil lang doon sa kapatid ng hipat ko. Sabi niya, hindi pala kayang dalawin, ako na lang ang dadalaw, pupunta ako dyan. Pero hindi ako pwedeng mag-biyahe because of my sickness. And then, sabi ko, huwag kang mag-alala, dadalawin ko. So, with the help of Joanna, our case worker, pumunta kami doon sa kapatid ng hipag ko. And nalaman ko, sabi ko, malaking problema na ito. May Alzheimer's disease na, bingi pa siya, kaya minsan nagsisigaw kami doon sa bahay. Sabi ko, wow, Lord, give me patience. It's all I need. And then from there, sinabi ko sa kapatid ko, nadalaw ko na. And then sabi, it's okay. Sabi niya, thank you. Tapos sabi ng ipag ko, thank you. So those problems were solved immediately because I know God
is always on my side. I think on His words that with the 10 fingers I can do all things through Christ who strengthens me. And yan ay mga problema na nalulutas kapag ka naging faithful ka sa pagtawag kay Lord Jesus Christ. So in faith, I know, I trusted, and I'm faithful to God that He can solve all the problems that are coming our way. So here, in giving, we are already blessed. Di ba? Lahat tayo sa ACES, na-bless na tayo. As Christians, as ACES Christians, we were already blessed. So, na-bless ako 1,000-fold. Kaya, yung mga problema yun, kahit na nasolve financially, still, nung magkaroon ako ng birthday, I thank my kids, my grandsons, na nabigyan nila ako ng act of gratitude. Kaya yung picture, akala nila 75,000 yung aking natanggap because I am 75 years old. So, nagkaroon naman ng pera, and then from there, talagang God is good. Humingi ng tawad yung kapatid ko at sinabi niya na asikasuhin mo ang visa mo and I will send you a plane ticket. Pero sabi ko, sorry to reject your kindness because I have still 1 year to accomplish my work. Yan. Kaya yun, talagang nagpapasalamat ako ng maraming kay Lord sa mga biyayang binigay niya sa akin after the problem. So, in every problem, there is always a light that is coming our way. Okay, so here in Malachi it says, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour each of us give what our hearts desire. That you will not have more room enough for it, sabi niya. And then, sabi pa rin dito, in 2 Corinthians 9, verse 6, sowing generously, whoever sows sparingly will reap sparingly. Each of us should give what our hearts desire, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, when we give it with a smile. Okay, everybody stand and let's give our tithes and offering to our Lord Jesus Christ. Kasing laki ng buong mundo na hindi natin kaya buhatin. Thank you, Lord, our Lord God, Jesus, for these tithes and offering that they have given, our Lord God, Jesus. And thank you, Lord God, Jesus, that you are going to bless them more and more, our Lord God, Jesus. And thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. Thank you.
We give you praise and faith. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Lord. Thank you, James and Nanay Linda, for sharing. Grabe. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon. How are you, family? Yes, Charito. In good name. Yes. Let us pray before I share or testify about my life. Ayan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, na talagang patuloy na kami ginagabayan, Lord. Salamat kayo rin po maghahari sa araw na ito, sa aking pagbibigay ako, pagpapatotoo, Panginoon. Upang lubusan pa ako makilala na aming mga kasama sa simbahan ito, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan, pagmamahal na patuloy yung pinagkakalaw sa akin, Panginoon. Hindi lang po, sa buong kongre. Salamat po sa mga biyaya, pagod na yung binigay. Sa pangalan ni po, Jesus, Amen and Amen. Yan. Itong verse na to, na-share ko na ito matagal-tagal na yun. Na-share ko ito kaya lang, summary, hindi sa iyong kabuuan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in the Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Sabi nga, wala na yung lumang pagkatao. Bago ka na, binago ka na ng Panginoon. Ano nga ba yung lumang pagkatao? Yan, handa na ba kayo? Ako parang na. Lagi kong tanong, bakit? Lagi akong may bakit. Kami mga kapatid, pinanganak sa Quezon City. So, doon kami sa Manila talaga. Since birthday na kami. Naranasan ko ito nung tumungtong ako ng mga parang kasi grade 3. Bakit ang tanong ko? Bakit ako laging sinasaktan ng tatay ko? Bakit ganon? Bakit may nagawa ba akong masama? Bakit mali ba ang ginawa ko? Yun ang lagi kong katanungan. Hindi lang, simula ng grade 3 hanggang magdalaga ba? Dalaga mo na tayo. Kasi nandun pa ako sa, hindi pa yung binabago ng Panginoon eh. Diba? Ano ba ako sa kasagal ng kabaklaan ko? Hindi ko tinatago na, nakikita nyo naman, di ba? Pero, binago na ng Panginoon, di ba? Sabi ko, bakit ako lagi sinasaktan? Bakit lagi na lang ganun? Yun na lagi ko katanungan. Sa totoo lang po, natikman ko yung patpat, sigturon, kable ng kuryente, takip ng drum, case ng 2 beer, lumagpi lahat yung sa katawan ko. Hindi pa sa lahat, pinakamasakit, alam niyo naman yan, tok nindo. Diba? Pag hinag ko pa sa'yo, parang ang nilati ko na di mo mawali. Sabi ko, Lord, bakit? Yun yung lagi tanong ko. Kaya ate ko, nasasaktan, pero hindi ka tulad sa akin. Grabe yung lala na nararamdaman ko. May time nga, minsan, nag-uusap kami ng ate. Ate, sino ba ang babae sa ating dalawa? Sabi ko, ikaw ba o ako? Bakit ikaw pag umuwi? Sabi ni tatay, kumain ka na ba? Kumain ka na, magpahinga ka. Bakit pag ako umuwi, suntok agad? Ganun ang bungan sa akin ng tatay ko. Kaya sabi ko, ikaw malaki mawawala sa'yo, ate. Ako, ito lang eh. Ito lang. Kasi ikaw babae ka. Kaya nilinisip ko, ako bang babae? sa kapatid ko. Nagkatawa na lang kami ni Ate Miri. Kilala niyo naman sa Ate Miri. Hanggang sa, first year, fourth year,
Sa totoo lang, high school graduate lang po ako. Hindi na ako nakapunto ng college. Lumandi kasi agad ako. Yung nakatikim agad ako ng trabaho, doon sabi ko kahit high school ka pala, okay na eh. Pero hindi rin pala, mas maganda pa rin yung may tinapos ka. May degree, di ba? Pero wala. Yung sabi ko siguro yun yung choice ko. Yun yung pinili ko. Bakit? Bakit ako sinasaktan? Nagkaroon ng kasagutan. Pero hindi ko alam kung yun din yung point na hindi pala niya ako anak. Pero legally adopted kami sa Santos pa rin, sa side niya. Isa sa mga kapatid niya, yung pala ang tatay ko. Ganon din ang sister ko. May 3 kami kapatid, sa ina, 2 kami sa Santos. Sabi ko, yun ba yun kung bakit ako ganyan? Simulang lumaki ko hakutin ng nasakitan na tayo ng nararamdaman ko. Dahil nasa ampun lang pala ako. Bakit? Sabi ko ganyan. Wala naman kung ginawang masama. May masama o wala, bugbog sarado ka pa rin. One day nga, akala ko, kasi sa buhay ng tatay ko Grade 3 pa lang ako na yung nagtutulos ng mga manok namin, yung mga tandang, tansal. Sa bawat kanto yan, diritsang araw, binabandayan ko yan. Ako rin, ang nagpapalasaran. Minsan ako na rin nagugulat kayong mga taga-ibang bayo na pagdating yung sabong-sabong sa yung illegal. Nagugulat sila ako, yung hirap mo ko, ako pagsabong. Kakaiba pala itong tao ito, di ba? Yun yung naano ko sa tatay ko, kaya kahit pa paano mahilig pa rin ako sa manok Yan yung tatay ko. Sabi ko, yun ba yung kasagutan kung bakit ako nasasaktan? Kasi hindi pala niya ako tuming anak. Di ba ang sakit? Hanggang sa, dala ko yun, hanggang sa makapagtapos ako ng pinaka-worst na nangyari yung 4th year na ako, ayaw ko kasing nalilate sa school. Kaya lang, doon yung panahon ng 4 or 5, medyo maliwanag na Kaya lang, hindi mo pwede mapakain ng manok kasi sa kanila parang blurred pa yung mata nila. Yun ang ginagawa ko. Pag uwi ko na pagalitan ako. Kasi hindi na kain ako, pagis lang din. Yun, buksarado na ako. Grabe na yung ginawa sa akin. Doon lumabas yung pag-iisip ko na buti hindi nagdilim no? Para magsutukan kami mag-ama. Diba? Na ayoko na. Tulakin ko to. Gano'n na naman. Grabe yung bugbog sa akin. Buti nga dancer ako Kung hindi dancer ako, pabuk na yung ulo ko. Saan kayo nakita na 2 paa? Tatama ako. Buti na dancer ako. Kung hindi, wala na. Baka hindi nila akong kilala. Kasi, baka nabagok na yung ulo ko na Ganun yung pinaka-worst. At ang pinakamatindi pa, dahil hindi ko na makaya, nalayas ako. Ang nakatawa pa, lahat ng gamit ko, 3 sako doon nakalagay. Yan, hilahila ko papalabas. Ngayon meron kaming aso na kilala ko. Ito, eksakto naman sumilip itong katulong. Sabi niya, may magnanakaw. Magnanakaw pa yung nilalaro mo sa sarili mong aso. Sabi ko ganyan. Bumukas yung spotlight ng garahe namin. Takbo ko sa gilid ng tricycle. Yung pinakamatindi na nagawa sa akin ng anak ko, nung tutukan ako ng 40 minuto. Yun na lang yun. Napapikit na lang ako. Sabi ko ganyan. Sabi mo na ako. Pinapasok ako, pinagalitan ako. Lahat. Simula sa araw na ito, wala akong magtatanggap. Easy. Di ba bakit gano'n? Bakit? Ang lupit ng... Gusto maganda naman yung buhay namin masagana, pero hindi ko alam bakit gano'n siya sa akin. Wala akong nagawang pagkakamali. Kasi binagawa ko, pero bakit gano'n ba rin? Lagi ako nasasaktan. Hanggang sa, yun nga, nag-independent ako. Ito na.
nagkaroon ulit ka pa trabaho, choreographer, makapunta na isang kaya. Saya nga eh, dapat tuloy-tuloy din yung biyahe ko. Hindi pa ganun yung tsura ko, pag-girl pa ako nun. Long hair, naka-makeup, naka-lipstick, meron pa rin ako nun. Meron pa rin ako nun, buti na lang, tubo na. Hanggang sa nagtatrabaho ko as a choreographer, hanggang pang-abroad, tapos hanggang sa bidding staff, kung saan lupalan na ako napunta. Tapos minsan din, doon ko rin pa na maano ko si dapat na kaibigan. Meron kami ng circle of 12, dalawa kami binabae, 4 na sila is 8 babae. Kung tinitingnan, kasi nung wala na silang makita, nung kagagaling ko nga lang ng Japan, isa-isa na rin naglaho. Sabi ko, ano pala nito? Hindi lang pala sa TV o teleserye, in real life pala nangyayari ito. Sabi ko, pagbabawa ka, andyan sila. Pagbabago ka na, wala na. Nilapitan mo, dahil naman 10 pang ano na, gawin kutom. Eh ako yung tao hindi manunumbat. Bakit kung panahon ko? Hindi ako ganun eh. Salamat na lang sa ko, wala. Ganun ako. Diba? Parang salamat wala pala sa halagang 10 piso. Hanggang ko sa lupalo ko na si Brother Robert o Brother Yuri. Naging drug addict. Yung tiwala ng mga tao na tiniran mo, nasira, dahil yung mga kasama kang susun, ng mga addict din. Tapos meron din yung ganun din, binibigay mo yung the best mo para mali pa rin sa kanila. Tanong ko na lang, Lord, bakit? Pinigay ko naman lahat. Pinakita ko naman lahat. Halos ito nga lang kakainin ko, pero mali pa rin. Sadya bang ganyan yung mga tao na mga nakilala ko? Di ba, Lupit? Lagi tanong ko, bakit? Hanggang si Marul, chain smoker, nagbibenta ng aliw, hindi ko kinaiya. Choice ko yun. Di ba sabi ko nga, pinili kong buhay. Naging independent na eh. Yun eh. Na nagkaroon ako ng mga alagang babae, tsaka kami sa Danupan, sa club. Pag hindi kaya ng alaga ko, ako ang pinagsasab sa loob ng VIP. Hindi ko na-identify, pero masamang nangyayari sa loob ng VIP. Andiyan yung kapisuan. Andiyan na naman yung drugs. Nilayo ko, hindi nga ako, ginamit ko siya. Unlike yung iba, ginamit, nagpagamit. Ako hindi, ginamit ko sa tangan. Natutok na, nagtataka nga yung tinitira mo sa bahay. Once nakagamit ako, buong bahay, linis ko yan, up and down. Habang naglilinis, naglalaba, nagluluto. Pero wala siyang kalakalan na nakarga pala ako ng droga. Sabi niya, galing mo, antikas ng katawan mo, no? Piniba ko sa'yo. Hindi ko naman sabi. Salamat sa grabe sabi ko, ganyan. Hindi ako nagkagawa lahat. Pero alam ko mali. Sa tawa ko ginagamit. Kasi alay ng iba, wala na, napariwara na eh. Diba? Parang ako, kung hindi ko ginamit sa tama, baka wala na rin ako. Sa ay nakakulong ako, nakapatay ako, nakarape ako, o kung ano-ano na ginawa, pero hindi ginamit ko pa rin sa tama. Iniwas ko. Hanggang sa may dumating na naman ako alalang isang babae. Eh, ang taba. Ano daw magandang gawin? Wala akong ibinigay sa kanya. Hindi ko share yung about drugs. May ibang na share. Hanggang sa sabi ko ayoko. Tapos na ako dyan, pahala ka na dyan. Ang palakot niya, palalayasin kita pag di mo ko sinabayan. Ay, saan ka? Wala pa akong matutuloy. Go, join! Lumala. For 7 years na pagsasama namin,
Doon lang din ako ulit nakatikim. Nananariwa yung nangyayari eh. Mura, o ano-ano na yung masasakit na sinabi sa akin. Pero wala naman ako ginawa. Sinabayan ko rin siya. Basta ayoko na, tama na. Diba? Mali na naman ako. Lord, bakit? Diba? Hanggang sa hindi ko na naman din nakayanan. Akala niya, pag pinalayas na ako, aayon na naman ako, hindi. Andiyan kasi bayo ko sa Pangasinan. Yung ex-husband niya ang tumingin. Kaya nung oras pinalayas na ako, kala mo wala akong mayanan, lalayas talaga ako. Wala na siya nagawa, lumayas na. Pagdating sa Pangasinan, grabe yung pagkikiyosi ko, alcoholic ko, halos gabi-gabi umiinom sa bawat sa Pangasinan. Matakin yung cigarette na sa isang araw, mahigit pa, isang ring. Ilang pakete ang nasa loob nun? 10? Right? 10, di ba? Kulang po sa akin sa isang araw. Lalo na pag nagsusugan ako. Grabe, nagigigil ka kasi may parmani, pag nagtotongit ka, laki na dyan eh. Di ba? Bili ka ulit. Tapos anak pa. Ganun yung naging buhay ko. Lord, bakit? Diba? Yun lang yung katanong ko hanggang isang araw may magandang pagkita na sa buhay ko. Yan. Dito na tayo, patungo na tayo sa paano ako binago ng Panginoon. Ang ate ko, hindi pa niya ako mapakyat kasi wala siyang magbigay na trabaho sa akin dito. Hanggang sa tumawag siya, yun yung good news. Kaya mo ba mag-alaga ng bata? Sabi ko, kasi marami na akong inalagaan eh. Sa lupalo ko na ako nag-alaga eh. Hindi lang bata, pati bata sa club na alagaan ko. Sabi ko ganyan. Pero, wait lang kasi nakapangako ako dito sa mga isa ng pamangkin ng mga bayaw mo na pagluluto ko muna ng pansit del birthday. Pero parang hindi maganda yung nangyari. Kasi nga, yun yung offer di ba? Biglang tumawag kinabukasan, I bet sa'yo, dumating na yung pinsan, ganyan. Isa na lang yung sinabi ko, Lord, isang tawag pa ni ate. Hindi ko na ito i-give up. Grab ko na ito, Panginoon. Ito nga tumawag. Kailangan doon ng help sa kantin ng Lutus Academy. Grabe yung Panginoon. Binigyan niya akong napakabaitan. Si Tita Josie. Hindi lang siya maging lahat ng mga kapatid niya, mga kaibigan niya. Grabe, tinanggap ako. Hindi ka lahat kabuuan. Tinanggap ako ng buo. Di ba napakabuti ng Panginoon? Hanggang sa sabi niya, sige magpa-interview ka kayo. Ma'am Susie. Umakit ako dito, nakapulags pa ako noon. Etong buko, with eyeliner, lipstick. Yun yung umakit ako dito noon. Tapos ang mukha ko na dahil nga alcohol, ganun ang mukha ko noon, talagang mukha kang bungo. Baklang bungo talaga, ganun yung tsura noon dahil nga sa Adika, Ala, Yossi, di ba? Interview na. Sabi ni Marsusit, nagsasalita ka ba ng mga yes po. Kasi, buti nga wala na yung, dati ang words ko dati, yung alin ng girl, tapos sasabihin ko yung mga hayop. Ganun dati ko, pero ngayon push mga hayop na lang, na wala na yung part ng babae. Kaya, salamat. Pero magugulat din talaga ako. One time, pag-try ko bigla, di ba? Kasi mapapaano ka talaga yung hindi mo nilinais eh. Pero sorry pala yan, di ba? Are you willing to cut your hair? Sabi mo sa akin. Ay, yes po. Kasi sabi ko nga, grab ko na ito, hindi ko na papakawalan. Bigyan na ni Lord, hiningi ko na sa kanya, di ba? Ba't pa ako mag-aalangan? Bakit pa ako dapat? Sabi ko, cut. Di ba? Yan.
Sinibrahan niya pa ako kung gusto mo mag-church dito, go ahead. After mo mag-church dito, punta ka Catholic. Yes po, walang problema, sabi ko ganyan. Ito mo, kinabukasan, kay Pastor Ray, pagpapit na ako. Ayan. Pero, meron pa rin akong hindi magandang nagagawa sa buhay ko. Di ba sabi ko nga sa baba, ang lakas kong manigarilyo. Pero pag-akit ka dito, 10-6 na lang. Diba? Ganon. Di ba kasi ako tumatayo sa harap na hindi pa ako nag-worship sa Panginoon eh. Hanggang sa may nakarinig din ang boses ko. That time, nasa private time pa tayo eh. Ayan na. Sabi, ganyan. Punta ka dito sa dito tumataw, pag-itig ka na ganyan. Sabi ko, ano meron? Sabi ko ganyan. Parang backup daw. Hala, ate, sabi ko ganyan. Wala akong alam dyan. Sige, kaya mo yan. Basta, sabi, maganda ka, magalis ka. Sabi niya, sige, te, mauna ka. Si Ara na rin sabi, mauna ka, te. Sabi ko yan. Pero tandaan mo, pag ako tinawag sa harap, tatakbo ko palabas, ha? Sabi ko sa kanya, kasi hindi ka naman alam kung ano nangyayari. Katoliko kasi ako that time eh. Pero pumunta ako. Nasa likod ako. Akala ng ate ko, wala. Ganito yung pala kasimple. Ganito yung pala kabuti na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hanggang sa may humawak sa akin, si Ate Elvin, siguro kilala niyo. Natakot na naman ako. Nung pinag-pray na ako, karahin na gumaganyan. Ano ba? May masama ba yung spiritong nakita sa akin? Hindi ko sa alam yung word na yun kahit nag-speaking tongue. Di ate pag-uwi ko, ate. May isang babae doon, siya yung nag-handle sa akin. Bakit? Di ko alam kung may nakikita masamang spirito sa akin. Umukha ba akong demonyo? Bakit? Kasi hindi speaking. Di pala yung word speaking pa siya. Gumaganyan. Tanga, sabi ng kapatid ko. Malalaman mo rin yan. Darating din sa'yo yan. Yun. Nalaman ko rin, dumating sa buhay ko yun. Yung sabi ko, yung pala, if nag-prepare ka, if you did, kung kailangan mo ang Panginoon, yung pala yun, sinubukan. Lahat nasasagot. Di ba napakuli ng Panginoon? Hanggang sa tumatayo ako. Tumakanta. Pero alam mo yung tumatayo ako, pero ang pakaramdam mo sa buhay mo, may mali. May mali pa rin sa buhay mo. Hanggang sa nagdalo kami ng music healing kay Pastor Noli. Ayan. Kasi yung end na ng kanyang activity, pinagdasal niya lahat, yung mga guys na ganyan, napatakbo ko. Ako unang-unang pumunta sa harap niya. Alam niya, di ba, Ma'am Brenda ng Carol? Isa kayo sa mga niyakap ko eh. Dahil sabi ko sa sarili ko, patawad Lord. Sabi ko, mali-mali yung ginagawa ko. Tumatayo ko, pero sa sarili ko, alam ko may mali pala akong ginagawa. Hindi rin pala tama. Kasi paalam ako sa team. Sabi ko, gusto ko mo lang gamutin yung sarili ko. Pero ang hirap pala mawala yung vision sa katawan mo. Pero nagpasalamat ako. Sa pandemya, natakot ako dahil yung monya pala ang tinitira. O, di ba? May nagawa niya siya. Yung COVID na yan, kaya salamat. Kasi tinasal ko rin niya ni Lord. Nandun ako nasa luwa ko pa kami, nasa second floor. Bigyan din naman ako ng sign. Kaso kakaiba yung sign na binigay eh. Kaya sabi ko, salamat pa rin ako, yung gawa ng COVID. Napakalinis ko na. Natanggal ko na lahat. Sigarilyo, alak, drugs, kaya hindi na ako natatakot tumayo sa harap kasi alam ko sa sarili ko. Hindi gawa sa akin ng Panginoon. Paano niya binago ang buhay ko? Paano niya binago yung pagkatao ko? Yung pagiging bakla ko, pero mukha pa rin bakla. Di ba? Tumatawag ko sa tayo kamay. Ang sarap. Tuwan-tuwa ako sa binigyan ng Panginoon. Dami ko nakilala mga tao na nagmamahal na hindi ako natatakot kasi yung buhay ko. Pero minago na doon, hindi ako natatakot kasi
alam niyo ba paano ko pinali ng buhay? Ang buhay na Panginoon. Sarili ko. Ito ako, dami, hindi lang kayo sa iba pang services, paano rin ako tinanggap? Paano tinanggap si nanay? Grabe yun. Kaya lahat, nasagot din kung bakit. Actually, kulang ko pala eh. Pero kung pala hindi na yung nag-attempt sa buhay, gusto mo na matapos. Kasi nga sa hirap, di ba? Saan ka na dito magbibigti ako? 2x2, 40 ang tanto. Nabali. Di ba, di ba yun? Tatawa na lang ako. Sabi ko, Lord. Sabi ko, may nais. Di ba? Tatayo lang ako sa bintana. Talagang binalik ako ganyan. Lord, may nais ko sa iyo. Ito pala yung nais na Panginoon sa akin. Makatungtong dito sa simbahan ito. Ito pala yung tahanan na ipagkakalang sa akin. At mga tao na makikilala ko. Grabe ang Panginoon, ano ka paano niya binago? Grabe yung kung iisipin niyo yung masalamuot kong buhay, kung paano niya binigay ang kasiyahan, kasaganahan, kagalakan ngayon sa aking buhay. Lord, salamat. Napakadakila niya, napakabuti mo sa akin. At nakakatawa rin dito sa pagiging bago ng aking buhay. Kagaya na sinabi niya ni Nani Mida about faithfulness. Kaya dito sa akin, the faithful Father. Grabe yung faithful ng Panginoon sa atin. Tayo ba faithful din ba sa Panginoon? Diba? Kasi ako, simula na mabuhay na ako sa Kanya, sa pangalan ni Jesus, walang posible. Binubulong ko pala, iniisip ko pala, may nagbibigay na. Kaya ito yung sinabi dito sa Philippians 4, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known of God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa hiling niyo sa Diyos, ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ito yung pinakahawakan ko next month. Praying without ceasing. Ito yung nananalangin ako na walang pag-aalinlangan. Kaya nga sabi ko, binubulong, iniisip mo palang ang dami na. Hindi na ako kailangan bumili ng mga damit. Mga polo na suot ko, bigay lang yan. Sapatos na suot ko, bigay lang yan. Ang galing ng Panginoon, di ba? Meron siya mga instrumento ginagamit. Cellphone, bigay din yan. Rubber shoes, binigay din ng kapatid ko, bigay din yan. Salamat. At ito yung opportunity na sa lahat ng aking mga bagay na natamo, biyaya. Salamat Panginoon sa lahat ng mga instrumento ginamit. Salamat po sa inyo lahat. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa akin. Alam ko, mas marami pang mag-bless na darating sa buhay niyo sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa akin. Salamat po. Ito po ang aking testimony na sana naibigay niyo. At sa susunod, maganda-handa ko isusunod sa akin. Yun lang po. Salamat po sa inyo lahat. Thank you. Maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin, dear child. Ni Pastor, kaya ba yung chapel? Wala. No, I'm not, hanggang ngayon nagtataka pa rin po ako kung bakit of all days, Father's Day,
our good brother Yuri has chosen to testify of God's goodness in his life. Hindi ko po alam. Na-bless po ba kayo? Hindi mo. Guys, tulad nga po ng sinasabi ni Mama Minda, 5 na may problema niya. Tinulungan pa rin po siya. Ito naman po si Brother Obed na for his whole life, ang tanong niya, bakit? Sinagot naman ni Lord, hindi po ba? How do I follow this up, man? Paano to? Ha? Hanggang doon lang ako eh. Kakanta na lang ako ng maalala mo kaya. Yun lang. How do I transition to the supposed message that I had for all of us here? Sinabi na ni Obed eh. Our Father is faithful. Okay, sige. Doon na lang. Sige, wait lang. Wait pa ba kayo? Hello? Guys, give me a few more minutes of your time and then we'll go ahead and wrap up. Because habang iniisip ko po, yun nga eh. Brother Obed didn't have the best of fathers, hindi po ba? Si Mama Minda, I don't know where and Mom, I don't know where my dad isn't here, di ba? And then, I'm not about to go ahead and say na lahat tayo dito, tinanong nga ni Pastor Popo kanina ilan ba yung mga dads dito ngayon? 3 lang yata eh. 3 lang ba kayo or 4? 4 lang kayo eh. No? Teka lang ba? Wait lang. We'll get there. Okay? So inisip ko, our message for today, it has to be applicable for all of us. Pasalamat na lang ako sa social media. Because we have fathers, we have dads to be, congratulations in advance. We have stepdads, we have people who play the role of the father. Pumalakpak si Mama Josie. Maski na hindi ko sinabi last Mother's Day na ina-acknowledge ko rin yung mga lalaki ng papanggap na mother. Okay? We're acknowledging those who cannot be with their fathers. We're acknowledging those who never got the chance to meet their father. We're acknowledging those who are struggling to conceive. Again, congratulations in advance. We're acknowledging fathers who have lost their children, those who have lost their fathers, those who are learning to forgive their fathers, fur fathers, fur daddies, fathers din kayo, ay my gosh. Sino yung sinasabi ko na we're taking care of our houses, alam niyo po ba, when we take care of your houses, 50% or 70% doon is taking care of your pets. Relate si Jardine. And those who have chosen not to be a father. Meron po ba dito niyan? Usap tayo kung gano'n. I'm here to say lang, okay, let's keep it short, let's keep it simple. Ang lagi po nating sinasabi dito, we like to keep on quoting the power of the Holy Spirit dito po sa atin. We like to go ahead and quote that He convicts the world. Hindi po ba? It's not on your notes po, pero nakasulat po doon that the Holy Spirit, in John chapter 16, the Holy Spirit convicts the world. Matanong mo kayo, are you part of this world? Hindi naman po kayo alien. Ano po? Alright? We're all here. Hindi po ba? So the Holy Spirit, whether you believe or not, He is convicting you. Alala nyo na pag-usapan po natin yun. He convicts the world of what? Number 1, sin. Because they do not believe in Him. Number 2, He convicts the world of righteousness. Because Jesus had to go to the Father in order to send the Holy Spirit. Ngayon, the Holy Spirit convicts us of righteousness because we do not see Him anymore. And number 3, the Holy Spirit convicts the world of judgment.
And he particularly convicts the world of judgment because of the enemy who has still not yet been vanquished. What does this mean to us? Ano po? Kaway-kaway ng mga nakatanggap kay Jesus dito. Have you all accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Then I have good news for you, my friends. The Holy Spirit has nothing to convict of you but of righteousness. In other words, the Holy Spirit reminds you with every single day that you have right standing with God. Good shot kayo parati kay God. Regardless of what you've done, regardless of the problems of Mama Minda or the life that Pastor Roberto has gone through, because you have received the Lord Jesus Christ, He has placed you in right standing with God. So much so, na kaya-kaya natin kumanta. Like what we sang kanina. We acknowledge that God is our Maker. Hindi po ba? Nakasulat po dyan. See what love, no. Sabi sa Isaiah, now, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are our potter. We are the work of your hand. What is it saying here? Tamang-tama po yung kinakanta po natin kanina na I have a Maker. He formed my heart. Before even time began, my life is in His hands. Di po ba? But not only that, my brothers and sisters, ikaw nga sabi ko, the Holy Spirit convicts us of righteousness. So, what does that mean to us? That means to us that we don't just stop at singing that we have a Maker. But the Holy Spirit convicts us and reminds us of every day that we are in so good of a relationship with our Creator, our Maker, that we can also sing, I have a Father. So those of us here who are expectant fathers, frustrated fathers, sapilitang fathers, or fathers, again for fathers, all of us here ought to recognize that regardless of what situation that we have as a father or with our fathers, we have a God who is our Father. He calls you His own. He will never leave you no matter where you go. The Holy Spirit doesn't just... See, that's the thing. When you say that you are righteous, you are also automatically saying that you have God as your Father. Are you following? And let me go ahead and just close with this. Your Father knows what you need before you ask Him. Actually, you know what? Okay, let's keep on going. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow due to change. Your Father knows what you need before you ask Him. What does this tell us? Not only do we have a Father, but we have a very thoughtful Father. He knows all that there is to know about us. Ito yun eh. He knows all that there is to know about us. Yet He still so loves us that He chooses to send His only begotten Son in the hopes that if you believe, you shall not perish, but have everlasting life. So He who did not spare His own Son, we can also rely on Him to take care of us in our small problems, whether our problems are small or big. He takes care of us simply because He cared for us so much that He sent us Jesus Himself. That's how thoughtful He is. He knows all the capabilities. He knows all that you're going through and all the evil that you can do. But He still chose to love you, and He gave you everything. That's what I'd like to believe. Well, lagi natin iniisip na parang, okay, napaka-thoughtful ng tao to. He's always thinking about us. Ganun din si Lord. In fact, God is so faithful to us that He gave us Jesus. Think about that. Ito na lang. I'll go ahead and focus here and let's end here na lang po. We all know the story of the prodigal son. Hindi po ba? Yeah? No? Let me remind you. Let's go back to Luke chapter 15. Ang dami ko pang gustong sabihin, pero I think we can stop here.
May pa ba kayo? Actually, are you okay? Let me go ahead and just read it. Or saan ako? Where will I pick up here? Anyway, you know the story. Guy goes to his father. Says, I know hindi ka papatay, pero pwede ko na bang kunin yung mana ko? Okay. Parang niya rin sinabi na, Dad, mamatay ka na sana. Parang ganun eh. And then the dad could have just went ahead and said, "Ano ba naman, you dishonored me, go die." Parang ganun. Hindi. The father, he chose to give the inheritance of his son kahit na buhay pa siya. Tapos, pumunta siyang dagupan. Hindi. No. I'm sorry. Let's just go ahead and say that he had his own fun, sinful to the extreme, Like anyone else here could testify, this guy had his own life, and that was no life at all, Chasing pleasure and so on and so forth. To the point na nawala na lahat ng pera niya, and he's come to a point na nakikikain na siya sa mga baboy. And then habang kumakain siya ng pagkain baboy na ganyan, doon niya naisip, man, pati yung mga katulong ni Papa, nakakakain pa ng mas maayos dito eh. So ganun na lang yata gawin ko. Uwi na lang yata ako. Kahit mag-ano na lang ako. Mag-apply na lang akong katulong niya or worker niya. Sabi niya gano'n. And then, like we see here, di ba? He arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced and kissed him. My friends, we all know that story. Di ba? Nag-rehearse na yung anak, na bago sila magkita, naka-rehearse na siya kung ano sasabihin niya dito sa daddy niya, na huwag niyo akong ituring na anak. Just treat me as one of your servants na gano'n. Pero before he even had the chance of saying that, parang sinabi ng dad, shut up ka lang dyan. Quiet. Quick, come over. Give this man, give my son something to wear ng Vicente. Give him shoes. Give him a ring. Restore to him everything that was lost to him. That's what happened, hindi po ba? But we all know the story. The celebration happened kasi nagpalechon baka si dad eh. Di ba? Nagpalechon baka siya. Ngayon, nakita niyang kuya. The kuya, the older brother, parang meron. Tapos, surprised siya na parang, ba't andito yung kapatid ko? He knows everything about this brother. Pero parang, nag-walk out na lang siya. Hinabol pa rin siya ng dad niya. Di po ba? And what was said here? Now the older son was in the field, and then ano yung nalaman niya? Your brother has come, and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. This is the older son. He was angry and refused to come in. His father came out and entreated him, but he answered his father, "Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours," you notice the choice of words dito? Sa sobrang sama ng loob niya, hindi man niya masabi na kapatid ko. This son of yours, itong anak mo, this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, and you killed the fattened calf for him. Goat lang naman hinihingi ko eh. Nagpaletsong baka ka ba? But to him the father says, "Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found." My brothers and sisters, I don't know kung nasaan po kayo dito. I don't know whether you are in the face of the prodigal son
Or I don't know if you're in the face of the older brother. But we who have the same father are in one of these two situations. We're either running away from God and trying our hardest to go ahead and take pleasure and take meaning and take purpose from other ways out of our Father's way. Or we're the exact opposite, where we're giving our lives out at ini-expect natin na, Lord, sige naman, siguro naman, sa lahat ng ginagawa ko, Lord, baka naman. Hindi, kambing naman ang sinasabi nito. Hindi baka naman eh. Oh, joke. Anyway, we're either running away from our fathers or we're working so hard to impress them. Saan po kayo dito? I'm not going to tell you guys how you should be acting. But for those of you who have some sort of, kung may sama ng loob kayo sa mga fathers ninyo, remember that He's still there and He's always waiting for you. In fact, the very moment that you begin to start walking back, He will chase after you. And to you, He says, bring the fatted calf, bring the robe, bring the ring, bring the shoes. Let's go ahead and restore him. The Father wants to restore the prodigal. And for those of us who are tired of serving, quote-unquote serving, and trying to impress your Father in heaven, lest you forget, the word that the Father has for you today is that all that I have is yours and I will never leave you. So those of us here who have their own trouble with their own fathers, those of us here who are trying too hard to be fathers, understand that the Lord wants to restore you. If not, He wants to remind you that He will never leave you, He will never forsake you, and that all that I have is yours. You know, there was this, and I know I've said this before, I'll say it again. I thought I would never understand. Kasi lagi nilang sinasabi, lagi nilang sinasabi niya, God loves you. As a father loves his children, God loves you. So, I took that into heart, as a father loves his children. And my father, my father wasn't the best father, according to my mind. But here's the thing, guys. You don't need to have a good relationship with your father in order for you to know the love of God for you as a father. But here's the funny thing. When you realize how much God loves you as a father anyway, baka dun yung mapapansin. Dun yun na lang makikita that your father may not love you the best. Your father may not love you the way you expect him to love you, but dear God in heaven, does he love you? He loves you with his best. As the Father in heaven gave his love for us through his Son whom he loved the most, so our fathers, regardless of how you think of them, no matter how you have, whatever relationship you have with them, they love you with your best. They love you with their best, one way or the other. Iyak na tayo. Charot. And then I'll close with that. Okay. Heavenly Father, thank you so much for your love. Your love that breaks barriers, your love that breaks boundaries, your love that tears down walls of hatred, walls of resentment, walls of bitterness, your love, oh Heavenly Father, as a cry of Jericho shouting all around,
tearing down the walls, O Heavenly Father. We want to thank you, O Lord Jesus Christ, that through you this love has been made perfectly available for each and every one of us. And oh, in this world that is just so full of so many problems, O Heavenly Father, we just want to bask in that love and take in that love, knowing, O Heavenly Father, thankful, O Heavenly Father, that there's no need for us. We can't work for this love, O Lord God. But you're the one, O Lord Jesus Christ, through your finished work. It's your love, O Heavenly Father, that came down to us. Now we realize that not only are we loved by a God, but we are loved by a wonderful Father. And so, O Lord Jesus Christ, for all of us here, I speak freedom. It's freedom of resentment, freedom of anxiety, freedom from fear. Let your perfect fatherly love cast out all fear. In whatever situation we have in our lives with our own earthly fathers, or us as being fathers, remind us that we all have you as our Father, Lord God. And so, continue to be with us this week. Minister to our hearts and our minds. Bless us and the families that we represent. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go ahead and stand up. Let's go ahead and stand up. Look to someone right now. Take a partner and go ahead and tell this person, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. And be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Stop right there. Go ahead and pray for that person. Speak a blessing to them.